Happy New Year at magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay kay Boss Mike. At eto na naman ako na kailangan yung pagtiyagaan dahil po naglalamierda po ang ating boss ngayon, no? At minsan lang naman po siya magpahinga ng ganito. So pagbigyan na po natin at ito nga, kailangan nating lagyan ng content itong YouTube channel niya para dire-diretso po ang kanyang algorithms. By the way, wag niyo na pong intindihin ang aking malapamaypay na pilikmata. Kasi po kakatapos na ng New Year, so medyo nag-ayos-ayos naman tayo para hindi naman po tayo mukhang haggard celebrity makukula natin ay nagbigay na ng kanilang mga predictions for the upcoming 2026 mga hula ni Rudy Baldwin. Gusto ko mga hindi po nakakakilala kay Rudy Baldwin, ito po ang isa sa mga magagaling na manghuhula natin dito sa Pilipinas. Kagaya din siya ni Jay Costura. So may mga prediction siya na parang dadanak nga daw ang dugo ngayon 2026. Bakit dadanak ang dugo ngayon 2026? Kasi sabi niya may mga mamamatay daw na mga showbiz personalities, mga vloggers, na mamamatay, no, mamamaalam. At babasahin natin mamaya kung paano niya hinulaan, kung paano magsasakabilang buhay itong mga ito. Pero bakit ganun walang politician? Bakit ganun wala bang former sa listahan? Charis. So sabi niya dito, kasi meron siyang vlog, ano nyo na lang din, no, kung gusto nyo talaga ng mapanood yung buong hula niya is punta na lang kayo sa kanyang YouTube channel. Pero ito, babasahin ko lang ng bilis ang bilis at bibigyan ko lang siya ng reaction. So sabi niya dito, ang isang showbiz personality daw rather ay mamamaalam dahil sa aksidente habang isang vlogger naman ay papatayin habang naka-live broadcast sa social media. Oh my God. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon, no? Biruin nyo, habang naka-live broadcast, tsutsugiin. May mga ganong eksena na. Iba na talaga utak ng mga tao ngayon, no? May nangyari ng ganito sa ibang bansa. Babae yung pinatay, no? Famous content creator din siya. Pinatay siya, binaril siya ng ilang beses habang naka-live broadcast. So anyway, sabi dito, 3 pandemya naman ang mararanasan ng Pilipinas kasabay ng 2 malalakas na bagyo at sunod-sunod na lindol sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ilan lang yan sa mga prediksyon ng psychic at fortune teller na si Rudy Baldwin na maaaring mangyari ngayong 2026. So, maaaring mangyari ngayong 2026 is not saying na talagang mangyayari ito kasi nga hula nga, 'di ba? So anyway, reversible naman to. Reversible! So, sabi niya sa kanyang Facebook account, muling ibinahagi ni Rudy nitong Miyerkules, December 31, bago pala to mag-New Year, no? Yung buong video, inisa-isa niya daw doon. Kung ano yung mga nakikita niyang pangitain para sa 2026. Sabi niya yung ating taong 2025 is taon ng biblical year. Ngunit itong taong 2026 is a year of fear. So, ibig sabihin po nun, ito yung taong 2026, ito yung taon na mabagsik, na may apoy, tubig at dugo. Sa madaling salita, nabubuhay na naman ang mga bloody years. Tapos meron pa talagang 2 bagyo na kasing lakas ni Goni at ni Yolanda. Maraming buhay ang kukunin at mawawala, sabi niya. Kailangang mag-ingat at paghandaan din daw ang lahat ng mga magaganap na lindol kasabay ng mga bagyo, particular sa Aklan, Abra, Baguio, Pangasinan, Zamboanga, Marawi, Batanes, Bicol at iba pang lugar. Buting parang wala naman siya nabanggit ng Manila, no? So, posible din daw na maganap this year ang pinaghahandaan at kinatatakutan na the big one. Wala pong masama na manalangin tayong huwag mangyari kasi kahit ako ayoko mangyari yon. Sabi niya, magpuputukan din daw ang 6 na bulkan sa bansa. Dapat ang bilang talaga dito is 7. Doon sa vision ko is may isang sobrang tagal na siyang nahihimlay. Sobrang tagal na niya nahimlay, hindi siya inaasahang mag-erupt. Pero sa pagbabago ng panahon, bigla itong magiging active. 3 pandemic din daw ma-experience sa mga Pilipino, kabilang na dyan ang pagbabalik ng monkeypox. Dahil dito magpapatupad muli ng lockdown sa maraming bahagi ng bansa. So particularly daw sa mga probinsya. At nakikita din daw niya na may isang female young star na napasang masalistahan ng pinakamagandang babae na tatamaan ng isa sa mga naturang pandemya na siyang magiging sanhi ng kanyang pagkasawi. Pinag-iingat din niya ang mga content creators ngayong 2026 sa posibleng mabiktima ng mga krimen. May nakikita rin ako isang vlogger na habang naka-live siya ay pinatay sa harapan ng kamera. Walang pakialam yung pumatay sa kanya kasi kusang sumuko matindi ang galit niya sa vlogger na ito, sabi pa ni Rudy. Bukod dito, may 2 celebrity din na bagong kasal na mamamaalam. Kakakasal lang daw nitong mga celebrity na ito at
nasawi daw ito dahil may kaugnayan daw sa mental health problem katulad ng anxiety at stress. Itong magiging dahilan ng kanilang siguro magpapatiwakal 'no or something. So anyway, etong lahat ng mga ito ay hula. Sabi nga nila 'no, yung mga tarot cards na 'yan, ito share ko lang yung knowledge ko 'no, yung tarot cards at yung panghuhula, 'wag daw natin masyadong ilagay sa isipan natin yan kasi nakaka-cause daw siya ng worry, and kung naniniwala kayo sa law of attraction, yung iniisip nyo, yun yung magma-manifest. So pretty much, huwag po tayong mag-iisip ng mga negativities para po ang ma-attract po natin sa ating mga buhay at mag-manifest po sa ating mga buhay ngayong 2026 ay magagandang mga bagay lamang. So sabi nga nila, wag tayong magpapahula, wag tayong magpapatarot kasi pretty much yung mga masasamang sinabi ng manghuhula o ng baraha ay yun yung tatanim sa ating isipan at yun yung maa-attract natin. So sabi nila, wag daw. Pero itong mga hula naman ni Rudy Baldwin is form of pag-iingat at paghahanda lang mga ito katulad ng mga pandemyang yan at yung mga bulkan at mga lindol na nakikita niya sa kanyang vision, pinag-iingat lang niya tayo pretty much, no? So, wag na natin kumbaga, let's just be cautious and wag tayong masyado mag-worry, pero paghandaan natin sila.